Ang Mariupol, dating isa sa pinakamalalaking pamayanan sa timog Ukraine, ay may lawak na 74 na milyang parisukat at mahigit 400,000 residente. Bago sakupin ng Russia ang Ukraine, ang Mariupol ay mahalagang sentro ng kalakalan at industriya sa Ukraine. Kasabay nito, isa rin itong magandang beach resort para sa mga nagbabakasyon. Ngunit noong 22, dumating ang sakuna. Ang dating masiglang lungsod na puno ng kultura at kasaysayan ay ngayoy wasak na. Paano nga ba ito nangyari? Ang Mariupol ay isa sa mga unang lugar na inatake ng mga puwersa ng Russia nang magsimula ang pananakop noong ika-4 ng Pebrero, 2022. Ang dating tahimik na baybaying lungsod ay biglang naging entablado ng isang malupit na paglusob na tumagal hanggang ika-20 ng Mayo. Sa buong labanan na ito, libo-libong tao ang mawawalan ng buhay at marami sa mga gusali ng Mariupol na nagpapakita ng daan-daang taon ng makasaysayang arkitektura ay tuluyang nawasak. Ang paglusob sa Mariupol ay maitatala sa kasaysayan bilang isa sa pinakamalalakas na pagtatanggol ng Ukraine sa buong Russo-Ukrainian na digmaan na, siyempre, ay patuloy pa ring nangyayari sa panahon ng bidyong ito. Kaya, paano nga ba naganap ang labanan na ito? Ano ang nangyari ng palibutan ng libu-libong tropang Ruso ang isa sa mahalagang industrial na lungsod ng Ukraine? At ano ang sinapit ng Mariupol matapos lusubin? Ngayong video, susuriin natin ang mga pangunahing pangyayari sa paglusob sa Mariupol para sagutin ang mga tanong na ito. Maligayang pagdating sa Wars of the World! Bagamat ang Mariupol ay hindi kabilang sa pinakamalalaking lungsod ng Ukraine, ang lokasyon ng pamayanan na may akses sa mga industriya at baybayin ay naging target ng mga puwersa ni Vladimir Putin. Nang unang salakayin ng mga Ruso ang Ukraine noong Pebrero ng 22, ang lungsod ay tahanan ng Azovstal Iron and Steel Works, isa sa pinakamalalaking kumpanya ng bakal sa bansa noong panahon ng pananakop. Kung magtatagumpay ang Russia na masakop ang Mariupol, maaari nilang palakasin ang sarili nilang pinagkukunan ng yaman at lubhang mapipigilan ang Mariupol ng Ukraine. Dahil sa mga daongan nito sa timog, naging mahalaga ito sa tagumpay ng ekonomiya ng Ukraine at magiging sakuna kung masakop ito ng Russia. Mabubuksan din ang isang malayang landas patungong Crimea. Kaya ng mga puwersang Ruso na kontrolin ang trapiko ng barko sa Black Sea sa timog baybayin ng bansa. Sa katotohanan, ang paglusob noong 22 ay hindi ang unang pagkakataon na nasangkot ang Rusya sa Mariupol. Ang mga separatistang milisya mula sa Donetsk People's Republic, isang rehiyon ng Ukraine na inangkin ng Rusya, ay kumontrol sa lungsod matapos ang sunod-sunod na pro-Russian na mga protesta noong 14. Matapos ang isang buwan, nabawi ng Ukraine ang Mariupol habang lumipat ang tropa ng Donetsk People's Republic sa baryo ng Novoazovsk. Ngunit malayo pa ang laban at muling bumalik ang Republika sa huling bahagi ng 14 upang magsagawa ng isa pang marahas na pag-agaw. Nagtagumpay ang Ukraine sa pagtatanggol ng lugar. Matapos ang mga labanan, binomba ng Donetsk People's Republic ng rocket ang mga gusali sa Mariupol, kaya nagsagawa ng biglaang pag-atake ang mga Ukrainian sa separatistang baryo ng Shirokhyny. 4 na buwan matapos magsimula ang opensiba, umatras ang Republika mula sa baryo at ilang taon naging tahimik ang Mariupol. Nagtapos ang tensyon sa Donetsk at Ukraine malapit sa Mariupol dahil sa kasunduang Minsk D. Muling ginulo ng Russian Federal Security Service, Coast Guard ang sitwasyon noong 2018. Noong Nobyembre,
Ang mga tubig sa timog ng lungsod ay naging lugar ng insidente sa Kerch Strait, kung saan pinaputukan at inaresto ng Russian Coast Guard ang 3 barko ng hukbong dagat ng Ukraine. Papunta sana ang mga Ukrainian sa pantalan ng Mariupol nang mangyari ang pag-atake na naging dahilan para pansamantalang magdeklara ng batas militar ang Ukraine. Bagamat hindi nagkaroon ng malawakang labanan, labis na tumaas ang tensyon simula pa lang ng 22. Bago magsimula ang pananakop at ang kasunod na paglusob, ang Mariupol ay pinoprotektahan ng mga puwersang panlupa ng Ukraine, National Guard ng Ukraine, Territorial Defense Force ng Ukraine, at ng Ukrainian Naval Infantry. Ang mga makasaysayang tensyon na dulot ng estratehikong posisyon ng lungsod at ang pagiging malapit nito sa hangganan ng Russia ay nagbunsod sa Ukraine na ipagtanggol ang kanilang posisyon mabuti. Handa at may sapat na kagamitan sila para sa isang pag-atake sa lungsod. Sa abot ng kanilang makakaya, nang tuluyang dumating ang mga Ruso noong Pebrero ng 22. Ang araw ng pagsimula ng pananakop ng Russia sa Ukraine. Nakita ang pambobomba sa labas ng Mariupol dahil sa estratehikong posisyon nito para sa alinmang panig. Habang may digmaan, agad tinarget ng Russia ang lungsod. Sa kabutihang palad, walang namatay sa mga unang pambobomba na ito, ngunit 6 na katao ang naiulat na nasugatan mula sa mga pagsabog nang dumating ang mga puwersa ng Russia sa hangganan ng lungsod. Kinabukasan, dumating sila mula sa silangang teritoryong kontrolado ng Donetsk People's Republic. Habang nagmamartsa ang tropang panlupa, hinarap sila ng unang paglaban mula sa mga tagapagtanggol sa baryo ng Pavlopil. Ayon sa Ukraine, higit 20 tangke ng Russia ang nawasak sa unang putukan. Nagbigay ng oras ang tropa ng Pavlopil sa mga Ukrainian sa Mariupol para maghanda sa paglusob. Habang nagmamartsa patungong Mariupol sa silangan ang mga puwersang panlupa, lumapit naman ang Black Sea Fleet ng Russia sa mga pantalan ng lungsod mula sa timog. Binomba ng mga barkong Ruso ang kanlurang baybayin ng Mariupol habang sumugod ang Naval Infantry sa dalampasigan para lapitan ang lungsod mula sa kabilang panig. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang pambobomba ng mga Ruso gamit ang artilyeriya na nagdulot ng pagkamatay ng mga sibilyan. Sinimula ng mga Ukrainyano sa Mariupol ang pagtataboy sa mga mananakop palabas ng lugar. Noong 8 ng Pebrero 2022, tuluyang napaligiran ng mga puwersang Ruso ang Mariupol at opisyal nang sinimulan ang pagkubkob. Sa gabi ng 8, matagumpay na naputol ng mga Ruso ang karamihan ng internet sa Mariupol, pati na rin ang kuryente at gas, kaya't naiwan ang lungsod sa dilim at halos walang balita mula sa labas ng mundo. Nagsimulang kumalat ang takot sa libu-libong mamamayan na naipit sa loob ng pinalilibutang lungsod. Habang matinding ipinagtatanggol ng militar ng Ukranya ang kanilang posisyon, sinusubukan namang tumakas ng mga sibilyan sa loob. Isang ulat na lumabas sa yugtong ito ng labanan ang nagsabing isang sniper ng Ukranya ang nakapatay kay General Andrei Sukhovetsky ng Airborne Forces ng Rusya. Napatay si Sukhovetsky noong Pebrero 8, malamang malapit sa Kiev o Hostomel. Habang sinusubukan ng ika-41, pinagsamang hukbong sandatahan niyang sumulong pa sa bansa. Pagsapit ng Marso 2, hindi na posible ang pagtakas mula Mariupol. Ang mga naipit sa loob ay aktibong hinarangan ng mga puwersang Ruso sa labas ng lungsod at isang naiulat na pagkawala ng supply ng tubig ang nagsimulang magdulot ng pag-aalala. Magsisimulang muli ang pambobomba ng mga Ruso habang binobomba ng artilyeriya ang mga kapitbahayan ng Mariupol. Daan-daang sibilyan ang mamamatay sa ika-4 ng Marso. Inanunsyo ni Mariupol Mayor Vadim Boychenko na nauubos na ang tubig at medikal na supply sa lungsod matapos bombahin ang mga ospital ng Ukraine. Desperado siyang nanawagan ng paglikas ng kanyang mamamayan at dagdag na suporta mula sa militar. Kinabukasan, sa ika-5 ng Marso,
iminungkahi ang pansamantalang tigil putukan na pamumunuan ng International Committee of the Red Cross upang matulungan ang 200,000 sibilyan ng Mariupol na makatakas sa kaguluhan. Inanunsyo ang tigil putukan mula 12:00 ng tanghali hanggang 4:00 ng hapon para bigyang daan ang mga refugee na umalis. At isang humanitarian corridor ang itinatag patungo sa timog silangang lungsod ng Ukraine na Zaporizhia ng 12:00. Nagmamadali at takot na takot ang mga sibilyan na nagtungo sa pasukan ng koridor, ngunit napilitan silang bumalik nang muling bumagsak ang putok ng artilleriya ng Russia. Higit pa, ayon sa ulat, sa tinatayang 200,000 refugee na inaasahang makalabas, 17 lang ang nakalabas ng Mariupol noong araw na iyon. Kinabukasan, ang sinubukang pangalawang paglikas ay humantong din sa parehong trahedya. Nagsimulang mag-ulat ang Red Cross tungkol sa hirap ng kalagayan ng mga refugee sa Mariupol. Mahigit 700,000 sibilyan ang naiwan nang walang init sa nagyayelong taglamig ng Ukraine at marami na ring nauubusan ng tubig pagsapit ng Marso. Dahil sa patuloy na pambobomba, maraming Ukrainyano ang namamatay kaya nagsimula ng maghukay ng mass grave ang mga manggagawa para mailibing ang mga ito. Ang mga nakaiwas sa pambobomba ay napipilitang tunawin ang makapal na niyebe sa labas ng kanilang mga bahay para makakuha ng tubig. Habang patuloy ang matinding putukan sa labas ng lungsod, lumalaban ng buong lakas ang mga sundalong Ukrainyano habang lalo pang hinigpitan ng mga Ruso ang pagkubkob sa Mariupol. Ngunit nagsisimula pa lamang ang pagsalakay. Sa kalagitnaan ng Marso, nagsimulang lumapit ang mga puwersa ng Russia sa lungsod, lalo pang hinigpitan ang kanilang kontrol sa Mariupol. At ang pagbibigay ng matinding presyon sa mga Ukrainyano na naipit sa loob ay naging susi sa tagumpay ng kanilang pagkubkob. Layunin nilang unti-unting kunin ang yaman ng mga Ukrainyano, kaya pinutol ang init at supply ng tubig sa lungsod. Kung kulang ang akses ng tagapagtanggol sa kuryente sa malamig na baybayin ng Ukraine, mas maraming mandirigma ang magiging hindi epektibo. Sa kabila ng pagsulong ng mga Ruso, patuloy na lumaban ang mga Ukrainyano. Gamit ang artilyerya, nagawa nilang pabagsakin ang maraming tangke at armored vehicles ng mga Ruso habang papalapit sila sa sentro ng Mariupol. At isinagawa ang paglikas para sa mga sibilyan, karamihan ay mga dayuhang Griego at Turko. Sa tulong ng mga humanitarian aid workers, naging mahalaga ang tulong na ito para mailigtas ang buhay ng mas maraming mamamayan ng Mariupol hanggat maaari. Pagsapit ng 14 ng Marso, naiulat na mahigit 450 toneladang halaga ng mga pakete ng tulong ang naihatid sa lungsod. Mahigit 160 sasakyang puno ng sibilyang tumatakas ang nakaalis sa lungsod. Kinabukasan, malaking tagumpay ang nakamit ng mga tao ng Mariupol. 20,000 sibilyan ang lumikas gamit ang 4,000 sasakyan papunta sa mas ligtas na lugar sa labas ng lungsod. Habang sumusulong ang mga Ruso, nagawa ng mga Ukrainyano na nagtatanggol sa labas ng lungsod na tapusin ang buhay ng ilang kilalang target ng mga Ruso. Napatay si Kapitan Alexei Glushak ng Russian Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie nang magsimulang sumulong ang mga Ruso. Habang si Major General Oleg Mityaev na namumuno sa 50 Motorized Rifle Division ay nabaril ng marating ng kanyang mga tauhan ang labas ng lungsod, gumanti ng matindi ang mga mananakop gamit ang mga airstrike para targetin ang mga gusali ng Mariupol, lalo na ang mga ginagamit bilang silungan ng mga lumikas na sibilyan. Noong Marso 16, isang pag-atake sa Donetsk Regional Drama Theater ang pumatay ng daan-daang nagkukubling refugee at sundalo. Nasakop ng mga Ruso mula Donetsk People's Republic ang paliparan ng Mariupol sa loob ng 2 araw. Pagsapit ng Marso 20, nagbigay ang Russia ng opisyal na kahilingan ng pagsuko sa mga Ukrainian. Inaasahan nilang sasagutin sila kinabukasan ng 2:00 ng madaling araw, ngunit agad tinanggihan ang alok nila.
Nagpatuloy ang labanan ng walang tigil at nakakuha ng suporta sa himpapawid ang mga Ukrainian bilang bahagi ng Operation Air Corridor. Sa operasyong ito, dumating ang mga Mil-Mi-8 na helicopter sa Azovstal Steel Plant, kung saan maraming sundalo ang nagtipon upang ipagtanggol ang lungsod. Naghatid ang mga helicopter ng Stinger at Javelin missile at pamalit na internet system para sa militar sa lungsod. Dahil sa operasyong ito, nakatakas mula sa lungsod ang halos 70 na sugatang sundalong Ukrainian. Ngunit ang mga unang helicopter ay kalaunan ay pinabagsak ng mga puwersang Ruso. Ayon sa ulat, 70% ng helicopter na nagdala ng supply at lumikas ng sugatan mula Mariupol ay winasak ng putok ng tangke at artilyeriya. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang mga pagtatangkang maglikas kahit na tumataas ang panganib. Nakapasok ang puwersang panlupa ng Russia sa lungsod noong Marso 4 matapos mailikas si Alkalde Boychenko ayon sa utos ng mga espesyal na serbisyo. Nagsimula ang mga Ruso sa pamamagitan ng pagsakop sa paligid ng simbahang Orthodox ng pagkakandili ng Ina ng Diyos, kung saan nagtatambay ang mga sundalo bago ipagpatuloy ang opensiba pagkapasok nila sa lungsod. Nagsimulang magpakalat ng maling balita ang mga puwersa ng Russia sa mga sibilyan ng Mariupol. Sinasabing nasakop na ang Odessa, isang pangunahing daungan ng Ukraine, upang pahinain ang loob ng mga tao. Nang mapasok ng militar ng Russia ang sentro ng Mariupol, lalong humirap ang kalagayan ng mga sundalong Ukrainian na nagtatanggol sa kanilang bayan. Si Boychenko, na nag-uulat mula sa labas ng lungsod, ay nanawagan ng ganap na paglikas at noong 8 ng Marso ay kinumpirma niyang nasa kamay na ng mga mananakop ang Mariupol. Ayon sa kanya, halos 5,000 ang napatay sa pagkubkob at iginiit niyang nasa 20 hanggang 30,000 residente ng Mariupol ang dinakip at ipinadala sa mga kampo sa loob ng teritoryo ng Russia. Pagkapasok ng mga Ruso sa sentro ng lungsod, agad nilang nasakop ang ilang mahahalagang gusali. Nagsimula sila sa gusaling administratibo ng pamahalaan sa Kalmiuski District bago sinakop ang pangunahing punong himpilan ng militar sa lungsod. Sa unang mga araw ng Abril, nakuha rin nila ang gusali ng Security Service ng Ukraine sa gitna ng Mariupol at nagsimulang humupa ang labanan sa mismong sentro. Hinati na ng mga Ruso ang mga Ukrainyano sa 3 grupo. Isa sa hilaga sa Ilyich Steel Plant ng Mariupol, isa sa timog malapit sa mga pantalan, at isa pa na naipit sa Azovstal Steel Plant sa timog silangan. Tinangkang magtago ng grupo ni Ilyich mula sa mga Ruso habang sumusulong ang mga ito, ngunit sila ay nadiskubre. Nang lumakas ang putukan, tinangkang tumakas nila papunta sa bagong lokasyon. Nagkahiwa-hiwalay sila dahil sa kaguluhan, ngunit ang iba ay nakasama sa mga nakikipaglaban sa Azovstal Steel Plant. Napaligiran na ng mga tropang Ruso ang Azovstal hindi pa gaanong matagal at nakuha na ang Ilyich Plant noong 13 ng Abril. Kalaunan sa araw na iyon, nakuha ng Russia ang mga pantalan ng Mariupol. Kakaunti na lang ang natitirang mandirigmang Ukrainian sa lungsod, pati mga sibilyang di nakalabas sa mga pagtatangkang paglikas. Nang makapasok na ang mga Ruso sa sentro ng lungsod, pagod at gutom na ang mga sundalong Ukrainian. Ang buong lungsod ay kulang sa mga kailangang mapagkukunan para mabuhay, kahit sa pinakapangunahing kalagayan, lalo na sa panahon ng digmaan. Lumabas agad ang mga ulat ng hindi magandang pagtrato ng mga puwersang Ruso sa mga sibilyan pagpasok nila sa lungsod. Binomba ng artilyeriya ng mga Ruso ang mga ospital, tirahan at kanlungan na ikinamatay ng daan-daang inosente. Ang mga puwersang Ruso sa lupa ay inakusahan ng pagnanakaw, pag-atake sa sibilyan at pagharang sa makataong tulong. May ulat na umano'y gumagamit ng di natukoy na kemikal na sandata ang mga puwersang Ruso laban sa mga Ukrainyano sa panahon ng pagkubkob.
Nagiging sanhi ito ng hirap sa paghinga sa mga nakikipaglaban sa lungsod. Pagsapit ng Abril 15, ang pinakamalalaking grupo ng mandirigmang Ukranyano sa Mariupol na hindi sumuko, napatay o nailikas ay nagtatago na lang. Ang Azovstal Steel Plant, isang malaking complex mula Soviet era, ay mahalaga sa depensa. Kung makulong ka sa lungsod habang ipinagtatanggol ito, ito ang isa sa pinakamainam na puntahan. Ang mga paggawaan nito ay matibay laban sa mga airstrike at ang masalimuot na ayos ng planta ay nagbigay ng maraming taguan. Kung nagawang pasukin ng mga Ruso ang gitna nito, habang ang mga nakulong na Ukrainyano sa loob ay humihingi ng tulong, sinimula ng mga Ruso ang kanilang paglusob. Bago makarating sa mga tarangkahan ng Azovstal Steel Plant, nilibot muna ng mga Ruso ang Mariupol. Nilinis ang mga natitirang bulsa ng paglaban sa loob ng lungsod. Nasiguro nila ang base ng National Guard at ilang mahahalagang daungan sa baybayin ng lungsod. Habang papalapit sa planta, sinubukan ng mga Ukrainyano ang huling pagkakataon ng paglikas. Mga 500 sundalo na patuloy pang lumalaban sa mga daungan ang dinala sa planta ng bakal, habang ang mga nakapwesto sa Azovstal ay nagbigay ng pantakip na putok. Ngayon, halos nalinis na ng Rusya ang lungsod at sinabing ang natitirang puwersa ng militar ng Ukrainyano ay nagkukubli sa Azovstal. Tinanggihan ng ilang daang sundalong ito ang alok ng Rusya na sumuko at patuloy na lumaban sa kabila ng banta ng kamatayan at pagkawasak. Nang mapalibutan ng mga Ruso ang Azovstal Steel Plant, inutusan sila ni Vladimir Putin na huwag itong salakayin. Sa halip, inutusan silang hintayin na maubusan ng supply ang mga Ukrainian na natrap sa loob upang mapilitan silang sumuko. Bago nagsimula ang paglusob, daan-daang sibilyan din ang nakapasok sa planta at ngayon ay natrap na rin sila kasama ng mga natitirang sundalo. Itinuring ng mga opisyal ng Ukraina na pag-amin ng mga Ruso ang kabiguan nilang sakupin ang planta gamit ang puwersa. Habang ang mga internasyonal na eksperto na sumusubaybay sa labanan ay nagkomento na ang pagtatangkang sakupin ang planta ay magiging mapaminsala para sa magkabilang panig. Makalipas ang kaunti, nagsimulang lumapit ang mga Ruso. Sa ilang pagkakataon ay umabot sila sa loob ng 20 metro mula sa planta upang simulan ang blockade. Ngunit kakaunti lamang ang labanan na naganap. Kapag nagkaroon man, nagkaroon talaga. Nagpatuloy muli ang mga airstrike noong 3 ng Abril, kung saan ibinuhos ng mga puwersang Ruso ang lahat ng kanilang lakas laban sa kanilang mabagsik na mga kalaban. Sa kabila ng kaguluhan, nagpatuloy pa rin ang mga sundalo sa loob. Nakatanggap pa sila ng supply na dinala ng helicopter na lumapit sa planta sa dilim ng gabi. Gayunpaman, hindi nagtagal ang bagong supply para sa mga sundalong Ukrainyano at ilang araw lang, kinulang na naman sila sa pagkain at tubig. Lalong lumala ang kanilang kalagayan nang tumindi ang pambobomba ng Russia gamit ang supersonic tactical bomber na nagbuhos ng impyerno mula sa itaas. Desperadong ipinagtanggol ng mga Ukrainyano ang kanilang posisyon sa planta, pero nauubusan na sila ng oras habang binobomba sila ng matinding lakas ng apoy ng mga Ruso. Pagsapit ng katapusan ng Abril, sinabi ng Verkhovna Rada ng Ukraine na ang kalagayan ng mga sibilyang naipit sa lungsod ay umabot na sa antas na parang medieval. Dahil sa pagbagsak ng sistemang pangkalusugan at kakulangan ng malinis na tubig, nalalagay sa panganib ng sakit ang mga tao. Nagbabala ang konseho ng Mariupol na posibleng magkaroon ng nakamamatay na epidemya kung hindi maililikas ang mga residente. Lumitaw ang pangamba ng cholera outbreak dahil sa bumabang kalidad ng pamumuhay sa lungsod. Mabilis na inilikas ang natitirang sibilyan mula Azovstal Steel Plant sa pangunguna ng United Nations at International Committee of the Red Cross. Isa pang humanitarian corridor ang binuksan para sa ligtas na pag-alis ng mga lumikas mula Mariupol na umaalis sa kanilang sirang lungsod. Unti-unting lumabas ang unang nailikas sa planta noong Abril 13.
Ngunit kakaunti lang ang naitulong nito sa tinatayang 1,000 na naiwan sa planta. Agad nagsimula ang pag-uusap para sa mas malawakang paglikas. May pangamba na kung magsimula ang malawakang paglikas, maaaring hindi sundin ng militar ng Rusya ang tigil putukan at ituloy ang kanilang mga airstrike habang sinusubukan ng mga sibilyan na makalabas ng lungsod. Di naglaon, pumasok na sa huling buwan ang paglusob at tinatayang 100 sibilyan ang ligtas na nailabas mula sa steel mill sa pamamagitan ng humanitarian corridor na itinayo ng mga aid worker. Pagsapit ng 2 ng Mayo, tila sa ikinagulat ng mga Ukrainyano, nagsisimula ng umatras ang mga puwersa ng Russia. Sa tingin ng mga Ruso, na puwersa nilang mapunta sa gusto nilang lugar ang mga kalaban gamit lang ang airstrike. Maraming tangke at sundalo ang umalis sa Mariupol para sumama sa pananakop sa ibang bahagi ng Ukraine. Ngunit may sapat na naiwan para gawing imposibleng makatakas mula sa Azovstal. Noong Mayo 3 sinimula ng mga natitirang Ruso ang pagsalakay sa planta. Opisyal nang natapos ang paglusob at nagsimula na ang huling pagtindig ng mga Ukrainyano. Hindi naging madali para sa mga puwersang Ruso salakayin ang planta ng bakal, kahit marami sa mga Ukrainyano sa loob ay pagod, uhaw at gutom. Matindi ang paglaban ng mga tagapagtanggol nang subukang pasukin ng mga Ruso ang planta at naging mas madugo pa ang mga sumunod na labanan. Pumasok ang mga sundalong Ukrainyano sa lagusang Azovstal, ngunit natuklasan ng mga umaatake ang kanilang taguan. Noong Mayo 5, sinimula ng mga puwersang Ruso ang pagsalakay sa mga lagusang ito na nagdulot ng matitinding labanan sa malapitan. Isang Ukrainyanong elektrisyan umano ang nagbigay ng impormasyon sa mga Ruso tungkol sa mga lagusan. Ngunit hindi tiyak kung tama ito. Matapos ang ilang oras, nagpasabog ng thermobaric vacuum bomb ang puwersang Ruso sa paligid ng planta. Ang mga pampasabog na ito ay nagpapakawala ng naglalagablab na ulap ng gas na sumasabog kapag tumutugon sa oxygen sa paligid. Ang mga Ukrainyano sa mga lagusan ay nakaranas ng matitinding paso at pagsabog mula sa mga atake, ngunit nanatiling matatag hanggang huli. Nagbigay ng mensahe si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa mga natitirang mandirigma sa Mariupol na maaari na silang sumuko. Sa tindi ng pambobomba, putukan at tuloy-tuloy na pag-atake ng artilyeriya at airstrike na bumabayo sa kanila, wala na talaga silang ibang pagpipilian. Habang naisakatuparan ang plano ng pagsuko, sinikap ng mga aid worker na iligtas ang maraming Ukrainian sibilyan mula sa Azovstal steel plant hanggat kaya nila. 500 mga refugee ang nailikas sa ligtas na lugar noong ika-6 ng Mayo. Noong ika-7, sinabi ng pamahalaang Ukrainian na nailikas na lahat ng natitirang kababaihan, bata at matatanda sa planta. Lumipas ang ilang araw at patuloy pa ring pinalilibutan ng mga Ruso ang planta ng bakal. Mahigit 1,000 sundalong Ukrainian ang nakakulong pa rin sa loob, naghihintay ng utos. Si Serhiy Volinsky, komander ng ika-6 na hiwa-hiwalay na brigadang Marino, ay nagsabing noong Mayo 8, nananawagan ako na sana ay makahanap ng paraan ang mas mataas na kapangyarihan para sa aming pagliligtas. Pakiramdam ko ay napunta ako sa isang malaimpyernong reality show kung saan ang mga sundalong Amerikano ay nakikipaglaban para sa aming mga buhay at pinapanood ng buong mundo ang nakakaintrigang episode na ito. Sakit, pagdurusa, gutom, paghihirap, luha, takot, kamatayan, lahat ng ito ay totoo. Tinanggap ng mga kinatawan ng militar ng Rusya ang pagsuko ng mga naipit sa Azovstal steel plant noong Mayo 9. Hanggang ika-12 tuloy ang opensiba ng Rusya at nakakulong pa rin ang mga sundalong Ukrainyano sa planta. Pagsapit ng ika-16, bumigay na ang mga tagapagtanggol at siyam na kinatawan ang lumabas ng planta. Humarap sa mga baril ng Rusya na may puting bandila lamang, opisyal nang isinagawa ang pagsuko.
Dinala agad ang mga sugatang sundalo mula Azovstal sa Novoazovsk na kontrolado ng Donetsk People's Republic, kung saan nabigyan sila ng medikal na atensyon. Agad na ituturing na bilanggo ng digmaan ang karamihan sa mga sundalong ito at tiniyak ni Zelensky na gagawin ang lahat para maibalik sila sa kanilang tahanan. Pero hindi lahat ng Ukraino sa Azovstal ay pumayag sumuko. Pagkatapos, habang ilang daang sugatan o sumukong sundalong Ukraino ang inalis mula sa planta, daan-daan pa ang piniling manatili. Nagudyok ito ng tugon mula kay Vladimir Putin. Naglabas ng pahayag si Putin na nagsasabing, ang sinumang natitirang mandirigma na pipiling sumuko ngayon ay ituturing, ayon sa kanyang sinabi, alinsunod sa mga internasyonal na pamantayan. Nang tuluyang sakupin ng mga Ruso ang lungsod, pinili pa rin ng mga natrap sa loob na hindi sumuko. Dahil dito, muling binomba ng mga puwersang Ruso gamit ang artilyeriya at airstrike bilang huling tangka para pasukuin ang mga mandirigma. Ilang matataas na opisyal ng militar ng Ukranya ang nanatili sa planta ngunit sumuko noong Mayo 20 dahil sa matinding pambobomba at airstrike. Noong Mayo 20 sinabi ng Ministry ng Depensa ng Rusya na kontrolado na nila ang Azovstal Steel Plant at Mariupol. Pagsapit ng pagsuko ng lungsod, mahigit 2,000 bilanggo ng digmaan mula sa Ukranya ang nakuha ng mga Ruso mula sa Azovstal pa lamang. Nang sakupin ng mga Ruso at Donetsk People's Republic ang Mariupol, binago nila ang dating masiglang sentro ng kultura at kalakalan. Ayon sa Associated Press, may pagtatangka na burahin ang lahat ng bakas ng Ukranya mula sa Mariupol. Muling nilibot ng mga puwersa ang lungsod, giniba ang mga gusali at pinalayas ang natitirang sibilyan na naghahanap ng kanlungan sa bumagsak nilang bayan. Giniba ng Donetsk ang Azovstal na planta ng bakal at binuksan muli ng Russia ang nasakop na mga daungan sa katapusan ng buwan. Ang natirang buo sa Mariupol ay unti-unting ginawang mas Ruso ng mga nagwagi. Nagsimulang gumamit ng wikang Ruso ang mga tagapagbalita sa telebisyon at radyo. Pinalitan ang mga pangalan ng kalye ng mga ginamit noong Unyong Sobyet at tinuruan ang mga bata sa paaralan gamit ang Russian curriculum. Habang nililinis ng mga Ruso ang bagong nasakop na Mariupol, may natuklasan silang matitibay na grupong Ukrainyano na patuloy lumalaban. Sinubukan ng natitirang militar ng Ukrainyano sa lungsod na ipagtanggol ang sarili, pero tapos na ang pinsala. Noong Mayo 2 lahat ng natitirang sundalong Ukrainyano sa Mariupol ay nahuli at naging bilanggo ng digmaan ng militar ng Rusya. Ilan sa mga bilanggo ay dinala sa kulungan ng Olenivka sa Donetsk, kung saan may pagsabog na pumatay sa 3 at sumugat sa 75. Noong Hulyo 2022, hindi malinaw kung paano naganap ang pagsabog na ito. Dahil parehong sinisi ng mga Ukrainyano at mga Ruso ang isa't isa. Matapos ang pagkubkob sa Mariupol, nakakabahala talaga ang kalagayan ng mga sibilyan doon. Kinumpirma ni Alkalde Boychenko noong Hunyo 11 ang pagsiklab ng kolera na nagsimula noong Abril. At lalo pang lumala ang pagkalat ng sakit dahil sa dami ng mga bangkay na nagkalat sa mga kalsada. Matapos masakop ang lungsod, nagpatupad ang Russia ng quarantine laban sa kolera. Ngunit ayon pa rin sa mga opisyal ng medikal, may pangamba na maaaring kumalat ang sakit sa labas ng lungsod kung hindi pa rin gaganda ang kalagayan. Hayagang ipinahayag ni Boychenko ang kanyang pangamba mula nang bumagsak ang lungsod sa mga Ruso. Binanggit na libu-libong nananatili sa Mariupol ay maaaring malagay sa panganib ng kolera at dysentery. Ipinahayag din niya ang pangamba na kulang ang ginagawa ng mga opisyal ng Rusya
para iligtas ang mga sibilyang nasa Mariupol matapos ang pagkubkob. Ayon sa mga ulat ng Rusya, mahigit 4,000 sundalong Ukrainian ang namatay sa Mariupol bago nagsimula ang labanan sa Azovstal Steel Plant. Iniulat ng mga Ruso na halos 4,000 bilanggo ng digmaan ang nahuli nila at kinumpirma ito ng mga opisyal ng Ukraine. Totoong may palitan ng bilanggo matapos bumagsak ang Mariupol, pero marami pa ring bihag sa magkabilang panig. Iniulat ng Ukraine na nakapatay sila ng 6,000 at 500 sundalong Ruso sa 4 na buwang pagkubkob. 8,000 sundalong Ruso ang ipinadala sa Mariupol, habang 14,000 Ukrainians ang nagtangkang ipagtanggol ang kanilang posisyon. Iba-iba ang bilang ng namatay na sibilyan sa paglusob sa Mariupol ayon sa pinagmulan. Iniulat ng Ukraine na 2,000 hanggang 87,000 ang nasawi, habang sabi ng Human Rights Watch ay hindi bababa sa 8,000 ang biktima. Matapos ang pananakop ng mga Ruso, nagsagawa ng mga pagtatangka ang mga puwersang Ukrainian upang mabawi ang kontrol sa Mariupol. Noong huling Mayo, matapos bumagsak ang lungsod, naglunsad ng ganting missile strike ang mga puwersang Ukrainian sa mga posisyon ng Ruso sa paligid ng Mariupol. Ayon sa mga sanggunian ng Ukrainian, mahigit 500 sundalong Ruso ang napatay sa 4 na araw ng missile strike. Tinamaan ng mga missile ang Yalta Health Center at ang dating taguan nilang planta ng bakal sa buong panahon ng pagkubkob. Hanggang ika-26, kontrolado pa rin ng Russia ang Mariupol. At habang may mga pagtatangkang baguhin ang lungsod matapos itong masakop, nananatili pa rin ang karamihan sa pinsalang dulot ng pagkubkob. Patuloy na dumaranas ng matinding pagsubok araw-araw ang mga residente ng Mariupol. Patuloy ang problema sa supply ng tubig at pagkain, at marami pa ring sibilyan sa mga bahagyang nasirang gusali. Hindi tiyak ang kinabukasan ng Mariupol at mga residente nito. Nagdulot ang pagkubkob ng malaki at di na mababawi na pinsala sa kultura at kasaysayan ng lungsod. Noong unang bahagi ng 2022, maraming matinding labanan sa Ukraine, ngunit ang pagkubkob na ito ang pinakamarahas. Matindi ang laban ng Ukraine sa kanilang mananakop, ngunit gumamit ang mga Ruso ng matitinding taktika hanggang sa sumuko sila. Hindi kinaya ng mga sundalo ng Mariupol ang sunod-sunod na pambobomba, paglusob ng mga tropang Ruso, at mabilis na pagkaubos ng pagkain at tubig. Hindi pa alam kung ano ang mangyayari sa Mariupol sa hinaharap o kung paano matatapos ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ngunit sa ngayon, ang lungsod ay mahigpit ng hawak ng mga mananakop nito. Maraming salamat sa panunood ng video natin ngayon. Kung nahanap mong kapaki-pakinabang ito, paki-like o mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang lahat ng aming nilalaman, pananaliksik, script, editing at narration ay gawa ng tao, walang AI. Kaya kung gusto mong suportahan ang aming channel, mag-subscribe ka na at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kapag may bagong Wars of the World na video. Maraming salamat sa panunood.